Have a good day and positive life and positive vibes sa lahat ng aking mga subscribers, followers, Repa Pips, ka-vapers at lalo na sa mga fans ko. Walang iba ang inyong lingkod, pambansang batugan. And our video tutorial, Vivo Y11 LCD connector or FPC connector, broken, damaged, nabali, nasira, nayupi, lahat na ng klase ng sira. Huwag lang yun naputol yung ribbon or yung flex. Doon lang tayo sa LCD connector. Paano ba gawin yung ganito at paano ba maghanap ng compatible nito kung saan kayo makakita na hindi kayo gagastos. Nandyan lang yan sa tabi-tabi ninyo. Kaya don't forget nga pala pa-follow yung aking YouTube channel iBabe6792. Huwag kayong magdalawang isip na mag-subscribe sa aking YouTube channel iBabe6792. Nandito pa rin naman tayo. Buhay na buhay pa rin tayo. And don't forget to follow my Facebook account. Nandun din po tayo. Sa aking TikTok account, nandun din tayo. Kaya check lang din po ninyo. And don't forget our important reminder, follow your own decision and follow your own risk. Bahala na kayo. Basta sinabihan ko kayo, pinaliwanagan ko kayo, kaya't mag-iingat na po kayo. At maraming salamat muli sa lahat ng aking mga subscribers hanggang sa ngayon. Thank you so much sa inyo. Patuloy pa rin tayo mag-upload dito sa ating YouTube channel iBabe6792. And for our first step ng ating video tutorial, basic and common tools kailangan nyo i-prepare dahil kung wala kayong mga ganitong gamit, hindi nyo talaga magagawa. Mahihirapan talaga kayo. At syempre, nandyan yung ating mga basic and common tools like ng soldering iron, tweezer, soldering paste. Napakalaga yan. Kung wala naman, okay lang. Pwede na yung insenso. Yung ginagamit na talaga ng matagalan pa. Mga old school na gamitan yun. Insenso, kailangan nyo i-prepare. At syempre, don't forget nga pala, kung sa kayo makakuha ng LCD connector ito, hanap lang po kayo sa mga basag na LCD. Kung meron kayong mga tatabi na basag na LCD ng yung Vivo Y11, pwede nyo gamitin. Or kaya sa ibang mga unit, basta't compatible siya. Suwat muna ninyo doon sa board connector ng inyong Vivo Y11 para hindi kayo mahirapan or kaya mapakamot sa ulo once na ikinabit ninyo hindi pala sakto. Kailangan i-testing muna ninyo bago ninyo i-fix or kaya gawin itong video tutorial natin. Yan po, our second step ng ating video tutorial, paano naman gawin or kaya paano i-remove yung nabali, nadurog na FPC connector or kaya yun, tinatawag natin LCD connector at kung paano tanggalin yan, napakasimple lang. Kung yung gamit niyo is yung gamit ng mga electronics, mas maganda yon. Gagamitan niyo dahil mas mabilis niyo mai-remove. Pero kung mas maigay kung meron kayong soldering paste para mas smooth yung pagtanggal or kaya hindi siya malilibted yung mga paa ng LCD connector ng inyong Vivo Y11 or kaya sa mga ibang Android phone pwede nyo gawin to. Basta tingatan lang ninyo, i-check lang ninyo. Huwag ninyong persahin kung hindi pa talaga siya luto masyado yung tingga dahil once na piniwersa nyo pwede malipted or kaya pwedeng masira yung inyong LCD connector ng Vivo Y11 or kaya sa mga ibang brand. Ayun yung mga kaibahan yan. Kaya syempre kailangan pa rin ng patient at mahabang pasensya para magawa yung ganitong ating video tutorial. And po, our third step ng ating video tutorial ay ito naman niya sa ating highlight screen. Kung paano naman yung pagkabit, medyo mahirap lang po talaga yung pagkabit. Yung pagbaklas mas madali, pero kung mas sobrang linaw ng inyong mata, pwede na ninyong magawa yan. Pero mas maganda pa rin, i-check ninyo maigi bago ninyo ikabit or kaya i-fix. Kung nakakabit yung mga connection, lahat ng paa ng LCD connector ng inyong Vivo Y11 kasi once na nagkaroon ng problema yan or kaya merong mga loose yan, hindi magkakaroon ng display or kaya hindi siya magta-touch. Pwede yun, yung ganito mga issue ng Vivo Y11, how to replace new LCD connector or kaya yung FPC connector. Kahit sa mga ibang brand or unit, basta't makahanap kayo ng compatible na LCD connector ng inyong LCD. Kung may ganitong issue sa ganitong issue, pwede nyo gawin tong ating video tutorial. And don't forget nga pala, huwag nyo kalimutan na mag-comment, mag-like, at syempre, pakishare na rin yung ating YouTube channel, iBabe6792. Sa lahat ng mga subscribers natin, maraming salamat sa inyo. At drop na lang nyo yung comment nyo rito, yung suggestion nyo rito sa ating video tutorial. At marami pa tayong gagawin ng mga video tutorial, kaso wala na tayo sa Babe dahil maselan si YouTube. Wala na talaga. As in. At maraming salamat muli sa inyong lahat.
Kita-kits na lang tayo. Kung may mga gusto kayong katanungan sa mga babe, no problem, drop lang ninyo sa ating video tutorial.